Hello ka-umami, good morning! Dahon ng ampalaya naman ang ating ulam ngayon with bagoong at pinisak na kamatis, Ilocano style. Bulong tiparia. Ayan, mga ka-Ilocano. Yun lang ang ulam natin with kanin. So, meron lang tayong mga ikukwento at mga sasaguting mga katanungan. Pero kakain muna ako dahil gutom na gutom ako mga ka-umami. Galing po ako naghatid ng aking mga anak. So, 3 different schools po sila kaya natatagalan ako sa traffic. Ayan. Tanggalin ko lang yung mga tangkay na matitigas. Ang sarap. Ang sarap ng bagoong po nila dito. Hindi maalat. Luto na. Para siyang manamis-namis na ewan. Basta ang sarap. Ang bango. Parang bagoong din natin pero masarap talaga siya. Hindi siya super alat. Hindi siya nakakatakot sa usawan. At syempre, pinisak lang natin yung kamatis. Kahit ganito araw-araw, mabubuhay ako. Sabat labi. So, merong nagtanong si Ka-Umami. Kalimutan ko na. Hindi ko na screenshot. Sabi niya, dapat daw pinapakain ko din ang aking mga anak ng mga lutong Pinoy, katulad ng mga sinigang, adobo, kare-kare. Ayan. So, ang sagot ko po dyan, yes po, kumakain kami at nagluluto ako almost everyday ng Filipino food. So, salitan po. Or kung minsan, kung mayroong mga Filipino foods, mayroong ding Thai food. Kasi, sa mga Thai kasi dapat laging may maanghang. So, kapag Filipino food, which is hindi maanghang, meron akong isa pang side dish na maanghang para naman hindi maboring yung aking asawa. At, kahit po ganitong mga dahon ng ampalaya, kumakain ng aking mga anak. At meron akong video na i-upload. Abangan nyo. Hindi ito. Inabrowse siya. Kahit yung bunso po namin kumakain ng dahon ng ampalaya. And they also love saluyot, inabraw. Basta, yung mga gustong-gusto natin mga Ilocano, gusto rin nila. Ang pagkain lang na hindi po kayang kainin ng aking asawa, pero nakakain ng aking mga anak, ay balot. Ayun lang po yung ayaw niya. Hindi niya masyadong gusto. At gusto ko siyang i-challenge para sa content. I-challenge po natin siya na kakain ng balut. Tingnan natin kung i-accept niya. Bakit nyo po yan? Ayan. So, kaya ko po hindi pinapost or hindi gumagawa ng video na nagluluto or kumakain sila ng mga Filipino foods dahil iniiwasan ko talagang mapasali palagi sa video ang aking mga anak. Sarap. Ang pait pero ang sarap. Dahil nga, meron tayong mga nababasa na mga hindi magagandang comment tungkol sa ating mga content. So, ayaw kong mapasali yung aking mga anak doon. And since ako naman yung content creator, ako na lang panoorin nyo. Pati ng aking mga asawa. Though, napapasama sila paminsan-minsan sa mga travels, ganon. At kaya, hindi ko na minsan ipinopost kapag mga Filipino foods yung aming niluluto o kinakain. Dahil, feeling ko, mas exciting para sa akin na ipinapakita sa inyo yung Thai culture, Thai food, and mga tradition, kung paano sila magluto, kung paano sila kumain. So, yun yung gusto-gusto kong ipinapakita sa inyo. Dahil, since nandito ako sa Thailand, yun yung ipapakita ko sa inyo. Yung medyo kakaiba. Dahil marami na tayong mga kababayan o mga content creators dyan na nagpapakita ng mga recipes, ng mga pagkain Pinoy. So, feeling ko mas okay kung yung medyo kakaiba naman ang ipakita ko sa inyo. Though, may mga na isi-share din ako ng mga Filipino recipe. Depende po sa mood. Ayan. Kapag content creator ka, hindi naman lahat o araw-araw na galaw ay kailangan mo lang i-post. May mga araw din po na parang wala ka sa mood. Kahit masarap yung niluluto mo, masarap yung kinakain mo, parang wala ka sa mood na i-share. So, yes, meron din po akong mga niluluto at ipinapakain sa kanila na Filipino food. Dagdag natin, no?
Mm. Nabili ko ito sa isang lola na nagtitinda sa bangketa. Meron siya mga tindang ipil-ipil. Itong tambos na ampalaya. Kaya binili ko na pati yung ipil-ipil. Abangan nyo kung saan natin gagamitin yung buto ng ipil-ipil na nabili ko. Sarap. Nag-uulam din po ba kami ng ganito? Napakaswerte talaga namin mga Ilocano dahil may mga ganito dito sa Thailand. Kaya pag umulan talaga, ayan, mamalengke ka na at marami nang maglalabas ang mga talbos ng ampalaya. Ganito po namin gawin. Wala nang himay-himay. Ilaga mo na. Hugasan lang at ilaga mo na. Para habang ngumunguya ka, meron kang ginagawa. Ganon. At saka para hindi siya ma-overcook. Saw-saw lang po yan. Blanch lang sa mainit na apoy. May ang tubig. So, ayun, sana nakasagot ko si ma'am. Sa mga gusto makakita na kumakain ng aking pamilya ng Pinoy food. Mag-upload ako ng mga karagdagang video soon. Salamat at niremind nyo ako. Oo nga naman, kailangan din natin mag-share paminsan-minsan. Pero may mga shared video na po ako. Siguro bagong followers si ma'am at hindi pa niya napanood. At wala po tayo sa labas. Dahil umulan kagabi at napakadumi ho ng aking garden. Daming bulaklak at dahon. At basa ng aking inuupuan. That's why. Wala tayong background ng ibon sa ating video. Pero narinig ko pa rin sila. Ayan o. Bitin. Hinati ko lang kasi yung isang tali. Bitin. Nasobrahan ng kurha natin ng kanin. Diba? Bitin talaga. Inihaw na saging. Nabili ko rin po sa isang lola na nag-iihaw sa bangketa. So, ayan. Thank you for watching mga kaumami. Sana ay may naisipan na kayong ulam for today. Dahil ako, busog na ako dito hanggang tanghali na itong kabusugan na to. Pag-share po ang video kung nagustuhan. Bibisita po ako ulit sa inyong mga wall kung kayo ay masipag na mag-share. Ayan. Abangan niyo po, baka ikaw ang susunod na ma-message na mapadalhan ng 1 kilo. Thank you for watching.